Ambassador Rosalinda V. Terona. Career Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines to New Delhi, India, 1986-1988. Yangon, Myanmar, 1990 to 1993. Bangkok, Thailand, 1993-1995. And concurrently accredited to Lao PDR and Cambodia. Vietnam, 1995-1998. Nairobi, Kenya, 2002-2005. And other East and Central Africa countries. President, University of Pasig City, 2008-2012. Diplomacy Counselor, Colombo Plant Staff College, 2007-2008. Trustee, ISS Philippines, 2007-2012. Advisor, Transparency International, 2008-2010. Overall Choir, Search Committee, Towns Award 2007, Vice President of Towns Foundation, 2007. National Advisor, 14F Philippines, 2011-2012. Assistant Secretary, UNIO DFA 1981-1986. Executive Director, ASEAN National Secretariat of the Philippines. Secretary General, DFA Law of the Sea Secretariat. And currently, the advisor of Kapisanan ng Kamag-anak ng mga migranteng manggagawang Pilipino Incorporated, Kakampi. Kalinga sa iyong pag-alis at pagbalik. Tuwing Webes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Hosted by Ambassador Rosalinda Terona at Fe Nicodemus. Isang magandang araw sa atin lahat. Ito na naman po yung lingkod, Fe Nicodemus, para sa ating Kakampi Online. At siyempre, sa lahat naman nakikinig sa atin mula dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at siyempre sa buong mundo. Yan. Ang Kalinga ay pagtulong at paggabay sa mga OFW na umalis at bumalik ng ating bansa. Baging kayo man ay naririyan sa inyong pinupuntahan bansa at kinakailangan ninyong aming tulong, kami po ay bukas palad, natutulong sa inyo sa abot ng aming makakaya. At siyempre, ang aking kasama dito, walang iba kundi si Ambassador Rosalinda Terona. Magandang araw po, mga Ambassador. Magandang araw sa iyo, Fe, at magandang araw sa ating mga nanonood at nakikinig. Ngayong araw po na ito ay napaka-espesyal kasi meron akong mga kasamang ang gagaling. Maski na bata pa sila na taga-Department of Foreign Affairs at sila po actually meron silang direct hand experience in trying to protect and promote the interest of overseas Filipino workers, including na rin the other categories of overseas Filipinos. So makakausap natin sila ngayon and we will know what is really the situation on the ground at paano tayo makakatulong at ma-enlist din natin ang kooperasyon ng ating mga kababayan na sa labas ng Pilipinas para masugpo natin hindi lang yung international crime na trafficking in persons, para masugpo na rin natin yung mga ibang krimen which is actually being experienced all over the world. Yan. So, maganda yan. Siguro, Ambassador, nasa yun na yung pagkakataon, ipakilala na natin sila para mas makita naman ang ating mga kababayan ay kababata nito mga barkada mo po. So, Ambassador, ikaw na ba? Ikaw na. Nasa na yung pagkakataon? Kasi alam mo, ang kinabukasan ng ating bansa, ang ating mundo ay nasa mga kabataan, kaya kailangan ma-involve sila from the beginning, mag-participate sila from the beginning kasi na ang kanilang pananaw at ang kanilang mga karanasan sa palagay ko ay makakatulong ng mabuti para we can build a more prosperous, more peaceful, and more happy world, no? So, ang una nating guest ay si Rapunzel Acop.
Siya ay, ikaw yata ang head ng Division 4, di ba? Maybe later, she will introduce herself. At nandito sa aking kanan ay si Ellie Sevilla. Both of them have experience, serving the Philippine Foreign Service. Si Rap ay makakapagsabi sa atin ng tungkol sa mga sitwasyon ng mga Pilipino sa France even before she joined the Department of Foreign Affairs after passing that highly competitive FSO exams. Ito naman si Ellie ay na-assign sa Austria. So, ang kanyang hinawakan din doon yung consular section, and one of the most important dimensions ng consular section namin yung assistance to national. So, we can do a survey on the ground, at ito palagay ko magandang magiging base kung paano natin actually mapupursu at marirealize natin yung third pillar ng ating foreign policy, and that is to promote and protect the interest of overseas Filipinos. Pero bago yan, concern lang natin ng mga nakaraan, ang mga nanood po sa atin ng mga nakaraan, ay itong mga taga-Alcobar, itong mga taga-US, no? Yung mga taga-Tokyo, California, and ilang parts sa Alcobar, di ba? At siyempre ang Singapore at itong Hong Kong ambassador ay nagsasabi silang God bless you and thank you very much daw po sa programa ninyo. Palakpakan naman natin si Ambassador. Maraming salamat. Ambassador, maraming may salamat. mga dumating na estudyante nung isang araw at sila nga yung gumawa doon dahil ikaw nga ay nakakilala na nila before. So, ito yung mga anong eskwelahan to? JR, anong eskwelahan ba yan? Nung isang araw na sa Taguig, no? University, Taguig sila, di ba? Basta mamaya later, ha? Cavite University. Sila gusto ko nila makilala. Sabi natin, tuwing Webes po sila, 2 to 3 ang programa ni Ambassador dito. Live yan na mapapanood nyo dito. Kaya kung pupunta kayo ng Lunes, hindi makikita si Amba. Amba, may fans ka na, ha? Ay, mga estudyante. Nagtataka ako, mga estudyante itong mga gusto makipag-usap kay Ambassador. Well, anyway, ang ating mga mapag-uusapan ngayon, itong tungkol sa regional and global trends on trafficking of person. Yan ay yung isa nating matinding hihimay-himayin sa inyo bukod dun sa mga pakikipag-usap natin dito sa ating dalawang batang-batang ito, di ba? Ambassador? So, Ambassador, yung regional and global trends, ano nga ba ito on trafficking of person? Kasi alam mo, sinasabi ko nga at the beginning of this program na yung Manila process ang nagsimula niya ng Philippines. After we passed this Migrants Act for the Philippines, we began this Manila process, which was a regional movement against trafficking in persons, particularly of women and children. Ayan nga ay lumago at nag-gestate 1995. So ilang taon na yan, Fe? Sobra na yan. Sobra. 20 plus, 25, 20. Oo. Kasi, so ngayon, at the moment, itong Association of Southeast Asian Nations ay meron silang kinakraft, nininegotiate na Draft Asian Convention on Trafficking in Persons. Actually, itong draft na ito is again a Philippine initiative. Logical lang yon at natural because in recent times, tayong pinakamalaking migrant country in the world. Pero ngayon, marami ng inchik at marami na ring Bombay. But nevertheless, there is still a very strong demand for our workers abroad kasi they happen to have one of the best attitudes at work, and that is they can adjust easily. Madali silang pakisamahan, madali silang makisama. And on top of that, we happen to be the third largest English-speaking country in the world. Nakakapagsalita sila ng English, which is the lingua franca of the world. So, kasi itong aking mga kaibigan dito sa Department of Foreign Affairs ay sila ay merong gagawin. So gusto ko na muna silang unahin. natin sila. At bago natin pag-usapan ito, importante. Mahaba kasi ito. Medyo mahaba ito Iwa-warm up lang natin. Pero mamaya po, hihimayin natin niya. Kung hindi, ay marami pang araw at panahon. Marami pang araw. Pero unahin na po na daw natin. Kasi nandito sila, biruin mo, unang-una gusto ko magpasalamat sa boss nila,
sino ba boss nila? Secretary Ed Menyes, si Ambassador Ed Menyes, na ang tatay nito ay napakagaling din, ni si Felino Menyes, ay kami po ay nagpapasalamat sa inyo na kayo ay pinayagan nyo si Rap at saka si Ellie na pumunta dito sa TV internet station ng Kakampi Online. Kundi po dahil sa inyo ay hindi po sila makakarating dito. So maraming salamat, Ambassador Asek Ed. At ipagpatuloy natin. Alam mo, sa DFA, isa lang opisina doon na may global view na lahat ay talagang yun ang kanilang fallback position. Lahat dumidepende dito sa Office of the United Nations and international organizations. So, si Rap, she will tell you about herself, and then si Ellie then will tell you about himself. So, we have to start with Rap. Sige. Before I shoot the question. So, Raf. Raf. Thank you, Ambassador Tirona. Thank you, Kakampi, sa pag-imbita sa amin ngayon. Siyempre, gusto namin na naiintindihan ng mga kababayan natin kung ano ba talagang ginagawa ng mga tao sa DFA. Oo. At hindi lang passport or authentication. Meron din kaming ginagawa sa United Nations at sa ibang bansa. Sumali ako sa DFA noong 2009. At ngayon, nagtatrabaho na ako sa Office of the United Nations and International Organizations. At isa sa mga hinahawakan ko ay ang issue of trafficking in persons. Tama, okay. So, ano yung mga ginagawa natin? Pero bago yan, gusto natin buuin muna, di ba, Ambassador? Gusto natin ipaliwanag sa mga nanonood sa atin. Ano ito yung issue nitong trafficking? Yan, sige. From the point of view of DFA, Department of Foreign Affairs. Alam niyo yung Pilipinas, napakaganda ng lugar natin ngayon, yung katayuan natin sa United Nations pagdating sa trafficking. Kasi nauuna talaga tayo dyan. Mula 1994, bawat taon, meron tayong ipinapalabas na resolution, ang tawag doon resolution sa United Nations, kung saan hinihikayat natin yung mga ibang bansa na i-ratify yung mga international law instruments katulad ng United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and its Trafficking Protocol. Ano ba to? Para lang siyang batas. Pero imbis na batas na para sa ibang bansa, para siyang batas para sa buong mundo. Yun. So, ngayon, bawat taon, iniimbitahan natin yung mga ibang bansa na i-ratify itong instrumento na to. Tayo, na-ratify na natin siya noong 2002 at isang taon pagkatapos natin siyang i-ratify, gumawa po tayo ng sarili nating batas na Republic Act 9208 or the Anti-Trafficking in Persons Act, kung saan ipinapaliwanag natin ano ba ang ibig sabihin ng trafficking in persons at kung ano yung ano yung mga penalty or ano yung mga pataw na mangyayari sa mga tao na guilty dito. So, yun yung isa sa mga ginagawa natin sa United Nations at masasabi katulad ng sinabi ni Ambassador Tirona, hindi lang sa United Nations, pinapakita natin yung leadership natin, pati rin sa ASEAN. Dahil nga dun sa ASEAN Draft Convention, Combating Trafficking in Persons, para rin siyang yung UN Convention, pero para lang sa ASEAN na 10 bansa lang na yon. Yun yung mga ginagawa natin at masaya naman ako kasi lahat ng mga sinasabi natin sa UN, ginagawa naman natin dito. Oo. At, So ito yung 9208. yes, na ngayon ay inaamendahan na in the 15th Congress. Meron na po tayong bill in the Senate na pinapalawak pa niya ngayon kung ano yung mga krimen na masasama as trafficking. Halimbawa, attempted trafficking ay pwede Pasok nang na. ipasok na ang attempted. Hindi man, kunwari, kung hindi natuloy na nakaalis diba? Oo. yung tao, pwede na yung hatulan na attempted trafficking. So, mas lumalakas po yung batas ngayon. So, isa yun sa mga ginagawa natin. And I'm sure narinig niyo na po yung iyakat at alam niyo na meron silang... Yes, ma'am. Hotline na pwedeng tawagan ng lahat ng mga tao, yung 1343. Na, I love you very much. Di ba, ganun yun na 1343? Oo. 1343. Oo. So, doon ka napasok.
Rap? Miss Rap? Sinusundan po natin kung ano Oo. yung mga pagbabago sa UN, yung mga ginagawa ng mga ibang bansa. Tapos yun, sinusubukan natin, titingnan natin kung paano natin pwedeng either gawin yun dito sa Pilipinas or kung ano man yung ginagawa natin dito, share natin doon para pwede rin nilang may matutunan sila doon. Kunwari yung mga ginagawa ngayon ng Bureau of Immigration, nag-offload sila ng mga pasahero sa airport, kinoconsider siya ng ibang bansa na innovative measure kasi hindi pangkaraniwan yun na hindi papasakayin ang mga pasahero Kung medyo kung may parang magiging suspicious. victim of trafficking. And yung ayon sa Bureau of Immigration, meron na silang mga na-offload na over 80,000 passengers. So, malaking bagay yon at hindi siya ginagawa ng lahat ng bansa. So, Parang tayo lang. well, I think siguro tayo lang. Okay, so yan yung isang binabanggit ni Miss Rap. Ambassador, may dagdag, Hindi pa oo. tayo tapos kay Miss Raf. Okay. So, alam mo, they are representing the Office of the United Nations and other international organizations. Ito nga merong multilateral approach or multilateral view of the different issues, no, which are of special interest to the Philippines. So, gusto ko sanang tanungin si Raf to put us updated on the Philippine initiatives at the multilateral arena in this field. Ano ba yung mga bagong initiatives, yung mga bago bang Philippine initiatives sa United Nations? At ano naman ang ginagawa ng ating opisina? Kasi nung time ko, I know that we were the ones in charge of drafting and recommending the enabling laws and the enabling rules and regulations para ma-implement natin yung ating mga international commitments. So, Raf, how would you react to this question? I think it's a good time to ask this because right now we just created a technical working group to draft a bill to define and criminalize the smuggling of migrants. Yes, because we ratified the smuggling protocol in 2002, but up to now we still don't have an enabling law. So next week, it's good timing. We already have our first meeting, a small group meeting with the Office of the Special Envoy on Transnational Crime and the representatives from IACAT to start the work plan because we got technical assistance from the UN Office on Drugs and Crime to draft this bill. And given that it's going to be 16th Congress, we know that the chances of having this bill pass are slim, but at least we can already do the groundwork on the drafting of this bill because parang when you look at our legislation and regulations, we're strong on trafficking, but on smuggling of migrants, we're lacking in that area because parang you're focused on trafficking and people still don't understand the idea, ano ba talagang smuggling of migrants. Yung naintindihan nila mabuting trafficking, but the smuggling is not. So, And magkaiba yung dalawa. magkaiba yun Oo. Kasi yung trafficking, kunwari, sasabihin ka ng kapitbahay mo, papadala kita sa Dubai, tapos nun, ito yung trabaho mo, magtatrabaho ka sa factory, at kikita ka ng, kunwari, $500 a month. Pero, pagdating mo doon, hindi pala sa factory at hindi rin $500 a month. Kung hindi, kinulong ka na sa isang kwarto. Sa isang at kasa. Ginawa ka ng Prostitute. kung ano. Kung ano man. Yun ang trafficking. Ang smuggling is, alam mo na gusto mo pumuntang Dubai. Okay. Alam mo na gusto mo puntang Dubai at yung tulong sa'yo ng kapitbahay mo ay, kunwari, para makakuha ka ng visa or makakuha ka ng passport, para lang makarating ka doon, pero hindi sa legal na paraan. Pero alam mo yon, gusto mo lang na makalipat mula dito sa Pilipinas, papunta sa Dubai, pero ikaw mismo gusto mo. Hindi katulad ng Parang isa. willing victim? Willing, yun, Yun, parang parang ganon. ganon. Pero yung trafficking, parang pinilit ka, Oo. niloko ka, at nagsinungaling sila kasi hindi nila, kung ano yung pinangako nila sa'yo dito, hindi yun Hindi yung trabaho natuloy. doon. Oo. Itong smuggling, willing ka nagbayad ka, para lang matransport ka mula sa Pilipinas, papuntang Dubai, na wala kang, kunwari, mga peke na Papeles. papel, at pagdating doon,
alam mo na magtatrabaho ka, pero Hindi ito illegal undocumented. recruitment. Illegal recruitment, ganun, Parang illegal ganun. recruitment siya, pero yung smuggling of migrants, kailangan papansin din natin yung mga foreigner na dumarating sa Pilipinas na illegally smuggled. Kasi yung pananaw natin, yung mga paalis ng Pilipinas na Pilipino, pero kailangan isipin din natin yung mga papunta dito mula sa ibang bansa. So, kailangan gagawa rin tayo ng batas para ipaliwanag ano ba yung smuggling in migrants at saka ano yung katapat niya na penalty. At yun yung tinatrabaho namin ngayon with IACAT and OSITC. Sa palagay mo, Rap, ano ba ang mas mabigat na krimen? Yung trafficking o yung smuggling? Smuggling. Ambassador, syempre po yung trafficking. Kasi yung trafficking, may element of coercion and exploitation. Kasi po yung smuggling, pwede namang pagdating doon, makakapagtrabaho na not necessarily in exploitative situations. Pero parehong ayaw natin yun mangyari. Parehong ayaw Oo, natin oo, mangyari. oo. Ang gusto natin mangyari ay lahat ng Pilipinong gustong mag-ibang bansa ay dumaan sa POEA. Legal. Sa legal Dapat na sa legal. paraan, nakapagpidos, alam nila kung ano yung mga karapatan nila at responsibilidad. Lahat sila may insurance sa OWA, lahat sila nakapag-medical check-up, lahat sila merong pag-ibig, PhilHealth, SSS, So, bago lahat pa umalis. kumpleto. Yun yung best case scenario. Alam mo, pero sa palagay ko dapat ang bigat pareho din. Pareho din. Pareho oo. din kasi because you see these are crimes against humanity. And all Yun. crimes against humanity must be heavily penalized. Okay, anyway, before you go, Rap, meron pa akong isang tanong para sa iyo. I understand that before joining the Department of Foreign Affairs, as a career officer, that means having passed the Foreign Service Officers examinations, ikaw ay nagtrabaho as an IT expert in France. So marami ding mga overseas Filipinos doon na nandoon, nag-aaral, nagtatrabaho, etc. Sa iyong karanasan, sa palagay mo paano ba yung mga overseas Filipinos ay makakatulong sa ating pamahalaan para makombat itong transnational crime na tinatawag natin na trafficking. If you were to put together a profile of the Filipinos in France, what is going to be your description? Well, if we look at the statistics of Filipinos in France, makikita natin na marami doon undocumented because of the historical migration patterns to France. Kasi yung mga pinakaunang Pilipino na pumunta sa France, pumunta doon noong mga 1970s during the Iran-Iraq War. Kasi dati sila nagtatrabaho sa Iran and Iraq, and then during the war, nasama sila ng mga amo nila papuntang France. So yung parang yung first wave of Filipino migrants in France. And yung trabaho nila, bago pa sila nakarating sa France, yung trabaho talaga nila as were household service workers. Kaya hanggang ngayon, parang naging traditionally na naipatuloy yung ganitong kind of trend na yung mga Pilipino na pumupunta sa France, still undocumented and often working in households. Malaki yung maitutulong nila, nakikita ko kasi kahit na, syempre, mahirap pa rin yung buhay kahit na malaki yung sweldo at yung sweldo nila, euros, feeling ko malaki yung maitutulong nila kasi marami silang mga kamag-anak na naiwan sa Pilipinas. At I think nasa tamang lugar sila para sabihin kung ano ba talaga, paano ba, kung gusto nyong mag-migrate at magtrabaho sa ibang bansa, ano ba yung dapat gawin? Kunwari, may nag-offer sa inyo na trabaho sa ibang bansa, pero hindi naman accredited sa POEA, yung recruitment agency, dapat hindi sumama, o yung mga recruitment agency na nagsasabi na kailangan i-deposit yung processing fee sa PO Box imbes na sa bangko or sa tamang paraan. Marami na silang mga natutunan at na pwede nilang ibahagi dun sa mga kaibigan nila, sa mga kamag-anak nila sa Pilipinas. At syempre, yung simpleng pagpapadala ng pera sa mga kamag-anak nila dito, nakakatulong na yon. Dahil yung iba nakakapag-aral at naisipan na wag na lang umalis ng Pilipinas. So roughly, gaano kadami kaya ang mga Pilipino sa France?
Yeah, do you Ay, have a- ambassador, I can't say kasi 'di ba, hindi natin alam kasi generic kung ang documents- description lang. Estimate. Marami, konti. I think dumadami Ayun. Dumadami because even within Europe, there's a lot of movement of Filipinos in Europe. Some arrive through, let's say, Turkey or Greece and eventually make their way to the northern or, more developed countries like France, UK, Netherlands. If we look at figures from the website of the Commission on Filipinos Overseas, I think they have around 40 to 50,000 Wow, marami din. Filipinos. Oo. Anyway, nung nandun ka sa France, were you aware of any case on trafficking? At saka, paano ito nangyari? Meron po ako nakilala. Actually, marami po ako nakilalang Pilipino doon. Pero meron akong hindi isang makakalimutan. Ang pangalan niya ay si Zita Obra. Mhm. At nung pumunta po siya sa France, ang layo ng pinanggalingan niya. Parang nilakad niya. Hindi ko alam kung paano niya nilakad mula, kunwari, Hungary, Wow. all the way to France. And then, napakabata pa niya noon. At nung nagpunta siya sa France, naging victim siya ng modern slavery. Yung modern slavery na tinatawag nila doon, yun yung, kunwari, hindi ka papayagan na magkaroon ng cellphone, i-confiscate yung passport, sobra sa oras yung trabaho, tapos nun hindi tamang sweldo. Naging biktima siya noon. Yung ama niya, tinago yung passport niya, tapos nun, hindi siya makatakas. Tapos nun, nangangayayat na siya, nagkasakit na siya. Hanggat isang araw, inutusan siya ng amo niya na mag-spring cleaning. So, parang kailangan ililigpit nila lahat ng winter clothes. Habang nagliligpit siya, nahanap niya yung passport niya. So, yun. Nahanap niya yung passport niya at lumapit siya dun sa amo niya. Sinabi niya na, hindi pala nawawala yung passport ko, nandito lang pala. Nung nakita ng amo niya na nahanap yung passport niya, binato siya ng upuan. Binato siya, pero hindi naman daw siya natamaan. Pero nung binato siya, doon na siya nagkaroon ng like, Nakaisip siya. nakaisip na siya na parang mali na yung nangyayari. So, tumakbo na siya at pumunta siya sa isang NGO, humingi ng tulong at kinasuhan nila yung amo niya. At nung nandun na sila sa court, nilapitan siya, tapos dun in-offer sa kanya na malaking pera para lang i-drop na yung charges. Pero hindi niya ginawa. Pinagpatuloy pa rin niya, nanalo siya, at ngayon, napakaganda ng story Buhay niya na. Nagtatrabaho na siya sa isang trade union, Oh. one of the biggest trade unions in France, and she works to help undocumented workers and mostly fellow Filipinos who are in similar situations na who have labor concerns. So, from a position of vulnerability, she was able to, with the help of NGOs and other people, now she speaks French so Wow. fluently. She writes in French. At aminado naman siya hanggang grade 6 lang yung natapos niya dito. Pero ngayon, she's parang Secretary General in the CFDT, which is one of the biggest trade unions in France. And every day she helps our Filipinos in France who used to be in similar situations. Alam mo, Raf, napakagandang success story yun. Alam mo po ba kung saan natin siya makukontak? Kasi pwede natin siyang i-Skype eh. Actually, Oo, ma'am, oo. lumabas siya sa Vienna. Nagpunta po siya sa Vienna, Austria, and OCD in the observatory of, I forget, OCDE. Kinuha siya as parang Speaker. panelist, speaker, for trafficking in persons. And she was Magandang able to example. address mga UN people, international organizations, to share her experience and to help them improve how they address trafficking in persons and modern slavery. Sige, Pero mabibigay ko po sa inyo you yung- will give us the contact details Yes, at baka pwede natin siyang ilagay din sa programa na ito at i-Skype na kasi yung kanyang karanasan ay dapat ay maging inspirasyon para sa mga Filipino. Kung nagiging inspirasyon sa mga hindi Pilipino, mga Amerikano, mga Europeans, first and foremost, dapat maging very good example para sa Pinoy. So, maraming salamat, Raf, kasi
next time, kung I will ask Ed again permission. Kasi I would Ganda. like us to discuss ito na nga eh. Alam mo ba na nagtayo kami dito ni Fe ng munting eskwelahan on the rights of migrants. Parang it's a human rights, migrants human rights school para malaman nila kung anong kanilang mga karapatan while they are abroad at hindi sila pwedeng abusuhin o to be taken advantage of. So, ginagawa ko pa yung syllabus, i-modulize natin. We will adopt a modular sort of approach to the teaching of migrants' rights. Ang title ng eskwela ay Migrants' Rights School. So maraming salamat at kakausapin naman natin itong ating kasama din sa DFA. Alam ko meron din siyang istorya. May istorya din siya na pwede nating malaman at marami tayong matututunan. Ito ang ating kasama dito ay si Napakabata Ellie Sevilla. Ellie Sevilla, Mr. Oo. Ellie Sevilla. Sinasabi mo lang yun kasi matanda na tayo. Diba? Hindi, pagkatabi mo, ambassador, parang hindi naman, tingnan mo. Diba? Okay, pero bago natin siya Nabubola ito si kausapin, Pe, oh. bago natin siya kausapin, let's pause for this. Basta mamaya po si Mr. Ellie Sevilla ang ating makakausap. Isa munang paalala mula sa ating himpilan. Mare, may bago raw benefit package ng PhilHealth simula April 1. Di kaya chika lang to. Mare, totoo yan. Yan yung tinatawag na primary care benefit package. Ano-ano namang serbisyo ang nakapaloob dyan, Aber? Aba, napakarami. Kabilang dyan ang libreng konsultasyon, CBC, chest x-ray, urinalysis at marami pang iba. Sino naman ang pwedeng mag-avail niyan? Lahat ng miyembro ng sponsored program, organized group at OWP at mga dependents nito. Ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa health center. Para sa kumpletong detalye, tumawag sa 441-7442. Bumabagyo! Nasisira ang bubong! Mag-home improvement loan na! Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan na! Paano na ang pag-enroll ni Boy? Mag-educational loan! O di kaya'y pagod at kailangan mong mag-relax? Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito ay para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Hala, tawag na sa 724-4244 o maaaring bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Balang araw, makakamit din natin kung anong hinahanap natin. Hanggang sa muli. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Okay, balik tayo sa ating programa dito sa ating kalinga sa iyong pag-alis at pagbalik. At syempre kasama pa rin natin sa Ambassador Rosalinda B. Terona at syempre ang inyong lingkod, Fe Nicodemus, dito sa ating Kakampi Online. Kami po ay inyong matatawagan sa hotline na ito. It's 553-8656, 480-5812 kung nais po ninyong manghingi ng
tulong suporta, pwede rin kayo manood. Ngayon, i-click lamang nyo sa www.ustream.tv/channel Kakampi Online. Yan. Pwede rin, nagpapasalamat kami sa 58,000 na nanood sa atin sa kakampi/news.blogspot.com. At pwede rin nyo kami i-click sa, i-google lamang po ninyo kami at i-search yung Kakampi Online, lalabas na yan kaagad. Yan. So makikita nyo na si Ambassador doon. Yan, di ba? At sa POE hotline, it's 722-1144, 722-1155, at sa OWA, 551-6641, 551-1560. At para sa DOLE, kung may katanungan kayo sa DOLE, it's 527-8000. Sa PhilHealth, 441-7442. At para sa Pag-ibig, 840-1793. Yan. Pwede kayong mag-ano din sa screen, nandun yung mga numero, pwede rin. Sige. Ito, ang naka-views daw ngayon ay 6,000. Yan. So, iba-ibang mga bansa din yon. So, ang gusto namin sana sa susunod ni Ambassador, bukod doon sa aming munting eskwelahan, ay itatap natin yung ating mga embahada sa labas, di ba, Ambassador? Habang nagpo-programa tayo dito, pwede natin silang i-Skype at pwede silang pumasok sa atin. Dahil alam niyo, marami kaming feedback po mga kababayan ngayon sa ibang mga bansa, lalong-lalo sa Alcobar. Dahil doon, medyo Middle East yun, medyo mas mahirap-hirap ng konti doon. So, nakamonitor sa atin sila sa pamamagitan ni Mr. Aris Belleza. Yan. At sa Italy, meron din itong si Mr. Romeo Fernandez. At yung sa Florida, itong si Elmer. Yan, sila po ang nakikinig, nanonood sa atin yan. Ambassador, kilala ka nila. Kilala si Ambassador doon. Lalong-lalo na doon sa mga Asian countries, Amba, may mga ginawa ka. Ibig sabihin nun, meron kang ipinunla. Parang gano'n, di Amba. Okay, Amba, kanina iniwan natin yung kay Rap. Gusto ko sana, ano ba yung masasabi mo sa ganyan? Actually, meron siyang 3 punto na napaka-importante na iniwan sa atin. Ang kauna-unahan, alam mo, may mga negosasyon dyan, may mga resolutions dyan sa UN General Assembly sa New York, doon din sa Vienna ay meron din silang ginagawa tungkol dyan kasi nandun yung the seat of the CEDAW, the Commission on the Status of Women, and when you speak about trafficking, talaga namang tungkol sa kababaihan ito. Kaya lang ngayon, ako nga, in later years, sinabi ko na hindi natin pwedeng pagdiskusyonan yung karapatan ng mga kababaihan na hindi din natin hindi natin pagdiskusyonan yung karapatan ng mga kabataan kasi back-to-back na ngayon The UNCHR, yung United Nations Convention on the Rights of the Child, and the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, back-to-back yan. Nung unang panahon, they were isolated from each other until one day, the Ministry of Foreign Affairs, the Human Rights Division, asked me to lecture on human rights. Yun ang naging theme ng aking human rights, The inextricable link between women's and children's rights. Okay. So sinabi sa atin ni Rap yung mga latest na development sa multilateral fora in the United Nations primarily. Sinabi din niya yung ating effort na to translate our international commitments into enabling legislation. At na-mention niya nga na sa susunod na linggo ay magkakaroon na ng first step towards, crafting a domestic law, a national law on anti-smuggling of migrants. At ang pangalawang punto na sinabi niya ay napakaganda yung success story na nakilala ng Pilipina na si Sita Obra na grade 6 lang ang tinapos pero naging Secretary General ng mga trade union, etc. Ganyan kagaling ma'am ang ating mga Pinoy, mga kababayan, lalo na yung mga nasa labas, na essentially kung bakit nag-grow, kung bakit nagde-develop, kung bakit nagiging maunlad ang mga ibang bansa, sa talino, napakatalino itong abilidad ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa labas ng Pilipinas. So, yung 3 punto na yun at sinabi natin sa susunod ay siguro kung
papayagan ulit ito ng boss niya. Pag natapos ko yung modular approach to the little study on the rights of migrants and dependents and their families, kukumbidahin natin kasi importante yung yung pananaw ng mga kabataan. Hindi ko naman sinasabi na rusty na yung karunungan ng mga matatanda, because today is only because of the past, of yesterday. Therefore, sila dapat today, hindi sila magiging today kung hindi dahil sa atin of yesterday. Yes. At hindi magiging kinabukasan kung hindi because of today and yesterday. So maraming salamat, Raf. At bago natin ito naman kausapin natin ito. Pero bago Lagi yan. siyang very charming. Ikaw muna. Oo, pero bago yan, kasi maraming nanonood daw ngayon dito sa United Kingdom, London. Yan. Si Mr. Ed Tinioso. Yan, tama? Oo, Tinioso. Atinoso. Ay, salamat naman po. At syempre, marami daw silang natutunan. Ganon din sa Saudi Arabia, si Mr. Aris Navarro. Nanonood daw sila ngayon. Ay, yun. Kasi daw, alam mo, parang nakikita daw nila yung mga anak nila sa inyo. Diba? Nakakatuwa naman. Salamat po. Okay. So yun, biro mayroon tayo sa UK, London pala, di ba? O, Ambassador, ikaw na po. Meron din tayong kasama dito na alam mo, lahat kami sa DFA. Hindi nyo lang alam. Kami ay very committed, very devoted, we go out of our way, we go beyond the office hours para kami ay makatulong. Kasi diplomacy is very much identified with humanity. So, yung United Nations naman also associated with humanity. At ano pa ba ang things or matters associated with humanity? Ang kababaihan at ang kabataan associated also with humanity. Ang demokrasya associated also with humanity. At hindi ko dapat kalimutan na ang simbahan, the church, and the school, they are all associated with humanity. So, itong some kind of a holistic approach, hindi makakaya ng gobyerno, ng pamahalaan natin na mag-isa. Kailangan there should be a strategic coalition or alliance or partnership between the public and the private sector. Pati yung business community, kailangan natin resources. Kailangan din. Oo, so it's really the government, the academe, the business community, and the church, okay? The civil society organizations. So, gusto nating tanungin si Eli Sevilla, works with RAP, yan sa Office of the United Nations and International Organizations of the Department of Foreign Affairs. Gusto ko ngayon tanungin sa kanya, ano ba ang nagiging role ng Filipino community sa pagpursu ng third pillar of foreign policy, promote and protect the interests and rights of overseas Filipinos. Nahandal mo ba, Eli, ang Filipino community? May relasyon ba yung ating embassy sa Vienna? Yes, ma'am. Bago po ang lahat ay binabati ko po ang ating mga viewers at ang ating mga listeners. At pinapasalamatan po natin si Ambassador Tirona at ang kakampi for inviting us here. Napakahalaga po ang role ng Filipino community to promote the third pillar po. Dapat po kasi they have to work with the embassy para po ma-attain po yung pillar, ma-achieve po natin yung pillar na po yan. So, ilang taon ka naman na nagsilbi sa ating pasuguan sa Vienna? I worked there for 6 years, and prior to that, I was assigned po sa RCO Zamboanga po for 10 years po. 10 taon siya sa Zamboanga, sa aming regional consular. Ilan taon na ba ito? Parang kung 10 plus 6, 16 years na siya nag-work. Ilan taon ka ba talaga? Tinaman ba? Napapansin ko well, sa pagtingin ko sa inyong tatlo mukhang yung mga baby face yung mukha ng mga taga DFA, di kaya? Talaga, totoo. Kasi alam mo kung bakit? Kasi tayo ay hindi natin makuhang sumimangot Kasi na may problema, smile pa din, smile. Si Ambating na niya, kahit nagagate, nakasmile pa. Smile. So anyway, yung parang napaka-importante yung pagsisilbi mo ng 10 taon doon sa ating regional consular office sa Zamboanga.
Because sa trafficking yan ang transit point, di ba? Yeah, in Oo, Zamboanga. so parang na-associate natin yata kay Sara Balabagan yan. Kwento mo nga sa amin? Yes, ma'am. I think yung application po ni Sara Balabagan at that time was filed in Zamboanga City. Pero at that time po, I think wala pa kami noon. So, so I cannot really dwell on that. But marami na pong mga changes na nangyari. So, medyo maigpit na po yung ating RCO Zamboanga on processing yung mga ating passport applications. So, Natatandaan ko when I was national consultant for a UN pilot project on a coalition against human trafficking, nag-conduct kami doon ng ng workshop, Research? ng seminar para sa mga pulis ba? Kasi nga transit point yun eh. So sa susunod nating episode, sa susunod nating programa, 2 police general ang ating interviewin. Oo. Kasi Kasi iba yun no? Magkaiba yun. Iba yun katulad sa inyo. Enforcement itong sa mga Ito naman sila naman yung talagang umaasikaso kung paano yung gagawin nila, no? Nila assistance to national law, yun naman yung police naman nasa prosecution eh. Sila tayo sa DFA nasa prevention tayo at saka nasa reintegration, looking into the future with with bright ideas and so forth and so on. So nung nasa Vienna ka, ano mga problema ng mga Pilipino na na-encounter nyo? medyo marami-rami po yung mga instances na ating mga kababayan from, let's say, working on Arab countries na kapag nagbabakasyon po doon yung kanilang mga employers, sinasama po sila, marami po yung incidents na tumatakas po sila sa mga employers po nila. Dala po ng mga dahilan na masama yung pagtrato sa kanila or maliit yung bayad, ganun po. So, yun yung parang nagiging pagkakataon nila para humiwalay po doon sa kanilang employer po. So, paano yan? Tutulungan ba ng ating embassy yan na maayos yung, let's say, transfer of employment? Opo. Hindi po pinapabayaan ng ating embahada yung mga ganong kaso po. At pag meron po kaming nababalitaan ng mga ganong instances, ang una po naming pinapahiwatig dun sa mga tumakas ay lumapit po sa embahada para po sila ay mabigyan ng tulong po. Doon sa tour of duty mo sa Vienna, meron bang naging kaso ang isang Filipino at siya ay nakulong o siya ay na-penalize, siya ay naparusahan? Meron kang na-encounter na ganong nakaranasan? Meron po. Ito naman ay gawa ng pag-hold up niya sa isang bangko. So, at nahuli naman siya. So, I think until now, sinuserve pa rin niya po yung sentence niya. Although yung ating embassy naman, hindi naman po tayo nagkulang sa pagbibigay ng mga legal assistance po sa kanya at kung ano pang mga tulong na kanyang pinakailangan. Di ba sa lahat ng ating embassies mayroong tinatawag na crisis management plan. Halimbawa, nagkaroon ng gulo sa Austria. Saan pupunta ito mga Pilipino na ito? Anong gagawin nila? Etc. Meron ba kayong ganon? Crisis management plan? Meron po, ma'am. Meron pa tayong 24-hour online, 24-hour na hotline na pwedeng tawagan yung embassy. Meron pong naka-duty officer po doon. Tapos po, meron pong mga Filipino communities na pwedeng lapitan din para madaling ma-assist po yung ating mga kababayan. Ambassador, do you organize the migrant workers sa mga work site? For example, si Ambassador, ito madami itong ino-organize, maski hindi niya dapat trabaho. Ino-organize niya. Natutulog itong aming ambassador na ito. Ganon, meron bang ganon? Oo, meron. Kasi alam mo, nung ako yung nasa
Unang-una kong assignment sa Chief of Mission ay New Delhi, India. Nakita ko kagad ng kailangan sensitive tayo doon sa mga pangangailangan ng mga overseas Filipinos. Nakita ko ay gustong-gusto nila na kumain ng Filipino food. Kasi doon walang Filipino restaurant. So, kinonvert ko ngayon yung official residence, ginawa kong bahay Filipino, tapos na nagsiserve ng Filipino food. Kung wala sila, yun ay libre. It's part of the representation of the embassy. Dahil ko konti lang nung panahon na yun ng mga Pilipino, kayang-kayang pakainin ng embassy yun. Pero ngayon hindi na kaya kasi masyado ng marami. So, nakita ko din na lungkot sila pagka hindi sila nakadinig ng Philippine music. So yung library ngayon ng embassy, ginawa kong music room, doon makikinig sila ng hindi lang isa, dalawa, marami. Pambansang awit dyan na matutunan nila lahat ng mga na makakapagpasaya sa kanila. Okay? Nabalitaan ko nga, ambassador, natuto ka na rin kumanta. Oo, kasi ganun dapat kailangan yung ambassador entertainin niya yung mga Pilipino at saka yung mga foreigners. So, you know, a leader, whether an ambassador or hindi ambassador, kailangan marunong mag-entertain. May communication skill. And how do you communicate? Natuto nga naman ako magpintura. Painting, makita yung mga painting yan, ganyan, sa lungkot ko. Sabi ko doon sa mga Pilipino, Tena, tayo ay magpintura. So, ambasan mo ito ginawa? Ito, tingnan nyo. Ito ginawa ko ito sa Bangkok. Okay. Diba? Kita mo naman. Diba? Yan, mga ganyan. So, yun yung mga ganun ginagawa niyo talaga, you organize. Yeah, I organize during, off hours nila, wala sila sa kanilang trabaho. So, welcome. Kailangan, kauna-unahan, i-open natin. I-open natin yung embassy at i-open natin yung official residence. Kasi yun makakapagpasaya sa ating mga kababayan abroad. And also it's a mechanism for strengthening the links with the motherland. Hindi nila malimutan si Philippines, si Pilipinas, hindi nila malimutan. So, nung napunta naman ako sa Africa, ay bukod doon sa bahay Filipino, sabi ko, kasi nga, dumadami na itong mga Pilipino sa labas ng bansa natin, ay nagtayo ko ng mga barangay. Okay? So, ang kinover ko sa Africa ay the whole of East and Central Africa, totaling some 15 countries. Okay? Paano ko naman ito marireach from Nairobi? Kailangan ko ng katulong dito. So, every time I presented my credentials, inorganize ko yung mga Filipino. Hindi na community ang tawag sa kanila. Barangay. Okay? May barangay tanod, ma'am. Meron din silang spiritual advisor kasi one of the most important presence of the Philippines in Africa ay yung mga parit, madre natin. So, yan, barangay. At tuwing National Day ay ina-award ko itong mga barangays na ito, outstanding barangay in East Africa, outstanding barangay in Central Africa, outstanding barangay official. Okay? So, meron silang award at nakikita ko yung pag ina-award mo sila, nire-recognize mo sila, there's so much inspiration like it very and much. Encouragement. Parang tama yung ginagawa nila at pinagmamalaki nila na ganito sa amin, sa Philippines, ganito sa amin. May ganito kami. Meron kaming diba? self-government na ganito. Ang ginawa ko, ina-accredit ko sila dun sa host government. Sinasabi ko na ganito, kasi ganito. Etong aming mga rules and regulations, itong barangay nito ay tutulong sa pag-implement, for example, ng passport law. Ito yung mga procedures namin sa assistance to national, so tulong din itong barangay na ito. So, bigyan sila ng accreditation na ino-authorize sila ng Philippine Embassy. Kasi that's the only way. Pero, ikaw nga, Rap, di ba? Sabi mo, meron kang pinroduce o pinablish na parang manual or primer. Kami din nag-produce ng ganon. So, itong mga barangay, they will only operate within the limits, the parameters of the manual of the primer. And if they cannot decide because it is not there in the primer, they will consult the embassy. So, sa Vienna, ginagawa din ba nila yun? Oo, sa Vienna. Ginawa nyo din? Pinopromote din po natin yung ating culture po by organizing events.
Okay. Tapos sa tuwing yearly, meron po tayong mga Barrio Fiesta kung saan pinapakita po natin yung ating mga ugaling So kayo yung nangunguna doon? Kayo Opo. nangunguna? Opo. Okay. Sa sa France, ganun din? Apo, ganun din sa France. Actually, magandang tanong nyo kanina kung organized ba yung mga Filipino communities. Kasi nung panahon ni Ambassador Rora Navarro Tolentino sa France, gumawa siya ng parang sanggunian ng mga Filipino associations in France. So, parang marami kasi, mga over 45, over 50 associations in France. So, gumawa siya ng parang the General Assembly of all Filipino associations in France with a rotating presidency. So, parang bawat taon, meron silang binoboto mula isa dun sa mga asosasyon para mamuno dun sa General Assembly na yan. Tapos nun, yung mga big events nila, meron silang pista sa Paris, kung saan sinusuot ay lahat ng mga iba-ibang Filipino mga costumes with Filipino food, basketball games. Tapos kung ano yung mga yung ma-raise nila na pera, yun yung ginagamit nila for the June 12 Independence celebrations. Alam niyo ba, mas bongga nga yung June 12 sa ibang bansa eh. 'Di ba? Dito medyo yung as usual yung dati nating ginagawa, 'di ba? Doon parang kakaiba eh, parang mas ibang-iba yung mga palabas, yung mga ginagawa yung activities during June 12, talaga grabe. Sana pagpunta mo doon, makuha natin yung mga ibang ginagawa nila, no? Actually, marami akong dalang literato dito. Sa yung mga pictures masusunod, mapapanood niyo po dito. Of the post that I serve. Kasi nga, siguro I am one of those in the Guinness Book of Record of the DFA that has served the most numerous number of ambassadorial assignments. Kasi mukhang, I don't want to take a negative view. Pero they were testing me. Kasi babae ko eh. Iba yung, akala nila, the foreign service is the preserve of men. Akala nila yung mga babae hindi kaya maging ambassador. So pinapahirapan, testing the skills. Pero sa awa ng Diyos ay nakailan ka? Pantay-pantay tayo eh. Nakailan po ikaw na post? Naka-26 ako eh. Naka-26. Of course, 7 permanent at saka yung iba concurrent, and including United Nations missions like the UN Habitat and the UNEP, so the UN ESCAP, So anyway, medyo malapit na naman yung oras natin. Oo. So siguro hinga natin. Apo. Yan nga. Dapat may parting shot. Ito tinatawag na parting shot. Parting shot muna ni Raf. Si Raf muna. Gusto ko ulit magpasalamat sa kakampi at kay Ambassador Tirona. Ako gusto ko lang ito gamitin yung oportunidad para imbitahan lahat ng mga bata, lahat ng mga nasa high school, college na gusto or iniisip, hindi pa sigurado kung anong gusto nyong gawin sa career nyo, kung ano bang bagay na career. Ako inibitahin ko kayong sumali sa DFA, mag-Foreign Service Officer exam kayo, pumunta kayo sa DFA, humingi kayo ng application form. Although tapos na yung deadline ng January 31, pwede pa kayo mag-apply for next year. Pero ibang klaseng trabaho siya, pero napakagandang oportunidad para tumulong sa mga kapwa Pilipino. May message ka ba sa iyong mga OFWs naman natin? Message sa kanila? Napakasarap ng buhay ngayon sa Pilipinas. Umaasenso na talaga tayo, kaya kung hindi nyo naman talaga kailangan na magpahirap pa dyan, umuwi na kayo dahil masarap na ngayong tumira sa Pilipinas. Yan. It's more fun in the Philippines. Oo. Sige. Salamat naman po for having us here. Ang message ko lang po sa ating mga kababayan overseas is wag po silang mag-alangan na lumapit po sa embahada or kasi usually po yung ating mga kababayan parang natatakot po silang lumapit sa embassy, lalo na po pag overstaying sila or parang yung conception po kasi na mapapahamak sila lalo. So hindi po ganoon po. Bale, ang embassy po ay nandoon po para po tulungan po kayo
sa lahat ng mga pangangailangan niyo po. So, siyempre, ang ating ambassador, ang awarding. Sa susunod nating mga episode, sabi ko ay siguro matatayo na natin yung munting eskwelahan on migrants' rights, the migrants' rights, little school, at tapos ay matatalakay na natin itong regional approach, yung draft ASEAN Convention Against Trafficking, at ang ating magiging bisita, as I told you, ay 2 general na galing sa National Police, the PNP, at yung isa ay Executive Director actually ng Philippine Center for Transnational Crime, si General Serapio. So, yung isa naman, si General Yolanda Tanige is the second Police General in the PNP, and she used to handle the Women's and Children's Desk. So, yan, sa susunod. Pero meron akong gustong sabihin na a little couple of things para sa ating mga kababayan nandyan. You know, the Philippines is a country of people who believe in God. Okay? So, sinasabi natin na if we do our best, you see, if we do our best, whatever our religion may be, but if we do our best, we put ourselves in a position to receive God's best gift. Totoo yun. I can talk from experience because this prayer has worked very well for me in the Foreign Service. At isa po kasi nga, the DFA is more aligned to humanitarian endeavors, and I was the one who tried to begin humanitarian diplomacy for that matter. The recent publication of the Foreign Service Institute entitled In the Front Lines of Diplomacy is kayo yun, di ba? Ang akin tong entry, ang title is a humanitarian approach to diplomacy. Itong humanitarian approach na ito, kasi nga ang UN is very humanitarian, dyan ko yan natutunan. But in the context of humanity again, many things are politicized in our country. It's more fun in the Philippines because of politics. Politics is our national pastime. But I want to say at this point that saving people's lives, and this is one of the primary functions of the Department of Foreign Affairs, in times of crisis, we must save people's lives, should, you know, it should take the front seat. Politics should take the back seat when it comes to saving people's lives. What I'm trying to say is that we should never politicize this act of humanity of saving people's lives, lalo na yung mga kababayan na natin na nasa labas ng Pilipinas. So, maraming salamat po kay Ellie at kay Raf. At sa susunod po muli, hindi po kami magsasawa na ibigay sa inyo itong programa na ito kung sa palagay nyo ito po ay nakakatulong. God bless you. At ito po ang inyong lingkod, Feni Codemus. Ang kalinga sa iyong pag-alis at pagbalik ay isang programang makakatulong sa inyo. At sana ay huwag kayong magsasawang manood sa amin. Ito po ang inyong lingkod, Feni Codemus. At kasama natin si Ambassador B. Terona. Magkita-kita tayo muli.